Good day mga kasikat! Ngayong araw mag-iimpake na ako ng mga gamit ko dahil kauuwi lang namin galing terminal upang tanungin yung schedule lang alis ng van. Nanigurado na kami dahil last time na may bumiyahe sa amin ay nagkataon na wala palang biyahe yung van nila. Alauna na kasi na madaling araw noon, alanganing oras. Syempre, kesa mahuli sa flight ng eroplano ay gumawa na lang ng paraan, nag-arkilan na lang na isang buong van kahit isang tao lang naman ang ilalaman. Medyo may kalayuan kasi from Leyte to Tacloban kaya 5,000 yung siningil sa amin. Kaysa masayang yung ticket sa eroplano ay ginrab na lang namin yung offer. Ang resulta ng pagpunta namin sa terminal upang malaman yung schedule, ang sabi sa amin ay alas 4 ng hapon tapos alas 3 na madaling araw na daw ang susunod nilang biyahe. Alas 3 na ng hapon ang pumunta kami kaya't nag-aalangan kami sa alas 4 susunod na biyahe. Sa oras ngang iyon ay nape-pressure kami dahil sobrang aga saan kami magtatambay doon. Napakahabang oras ang hihintayin namin kung babiyahe kami ng alas 4. Bukod pa doon ay isang oras na lang ang natitira upang maghanda kami ng mga gamit na dadalhin namin. Nagtingin-tingin na rin kami online ng rent-a-car. Halos ang mahal na pala ngayon talaga ng singil nila. 8,000 na kasi hindi pa kasama yung bayad sa driver. Dahil yung driver na contact namin nakaraan halos hindi na sumasagot. Yung kasama ko hindi talaga naniniwala sa schedule kaya bumalik kami papuntang terminal. Ang kagandahan hindi pa kami nakalayo sa bahay ay biglang tumawag yung driver na nakausap namin dati. Ang sabi niya wag daw kaming maniwala doon sa nakausap namin samantalang kasamahan niya din yun sa mismong terminal kaya doon kami naniwala nung una. Buti na lang yung kasama ko hindi naniwala kaya't kinulit niya ng kinulit tawagan yung dating driver na kausap niya. Bale alas 8 pa nga ng umaga yung flight namin, aalis lang kami ng 1 AM para mas maaga at may matira pa kaming oras. Mahirap kasi yung naghahabol ng oras lalo ng flight sa eroplano. From Leyte to Tacloban kasi kumukonsumo ng 4 na oras na biyahe pero nung huling biyahe namin halos 2 oras lang para lumilipad na kami. Tapos nung nakababa na kami noon sa dati naming biyahe may nakita kaming verse ng Bible dun sa likod ng van papuntang heaven pa yung sinasabi. Medyo maaga pa nga nung nakarating kami sa airport kaya natulog muna ako. Wala pa kasi kaming tulog simula bumiyahe kami. Hindi ko rin makuhang matulog sa van bukod kasi sa maalog ay masikip ang upuan tapos mababa pa yung sandalan kaya yung ulo ko walang mapagpatungan. Habang hindi pa kami nakakakuha ng boarding pass ay dito muna kami umupo at natulog muna ako saglit. Tapos ito pa yung mangyayari sa amin. Have your boarding pass and identification cards ready for presentation at the gate and inspection of our cabin crew upon boarding the aircraft. On behalf of Philippine Airlines, the heart of the Filipino, we wish you a comfortable flight with us. Thank you and mabuhay. Tapos nung nasa gate 2 na kami ay ang tagal pa namin naghihintay dahil delay ng 1 oras yung eroplanong sasakyan namin kaya nag-almusal muna kami. Buti pa yung Philippine Airlines nakatatlong lipad na tapos yung Cebu Pacific naghihintay pa kami. At nang may dumating ng eroplano ang tagal din namin dito naghintay sa arawan. Buti na lang may dala silang payong. Maraming beses na nga ako nakasakay ng eroplano, puro Cebu Pacific yung karamihan na sinasakyan ko. At matatapos na nga yung pagkabilad ko dahil papasok na kami sa loob ng eroplano. Yung 8 AM na flight namin ay naging alas 10. Medyo may kalayuan nga yung upuan na nakuha ko dahil 36B. Doon pa kasi yun sa pinakadulong buntot ng eroplano. Ganun pa man kahit malayo ay okay lang dahil yung mga dala naming maleta ay pina-check-in na lang namin para hindi na ako maghila-hila at magbuhat. Ang dami din kasing bubuhatin. Tapos sa pagbaba ay siksikan pa dahil yung iba naguunahan pang kumuha ng mga maleta nila sa itaas. At isa pa, pagbaba kasi ng eroplano ay sasakay muna kami ng bus para makapasok kami dun sa loob ng airport. At syempre, sa seat location, gusto ko sana dun sa dulo kaso pinaubaya ko na lang sa bata para man lang sumaya siya. Bale, 1 oras lang ang biyahe kapag sumakay ka ng eroplano mula Tacloban hanggang Manila. At nakarating na nga kami sa NAIA o kilalang Ninoy Aquino International Airport. O sabi ko naman sa inyo, diba,
marami akong dala. Hilahilahin ko lang naman kaya ako na nagpresenta. Matapos ay nagtaksi na kami papuntang PTEX Terminal. Sa bahaging to ay magbabas na nga lang kami papuntang Tagaytay. Sabi ni Kuyang driver ay mag-ingat daw ako dahil binuksan ko yung bintana, baka daw mahablot yung cellphone ko. Salamat sa panonood, hanggang sa muli!